Noong patapos na ang year 2000, kakapanganak ko lang sa pangalawa kong anak na babae. Nakatira ako noon sa Kabangkalan City, Negros Occidental at namamahala ako ng isang restaurant na nagluluto ng mga traditional na pagkain, alak at syempre ang karaoke namin. Sa panahon na ito, hiniling ko sa nakakabata kong kapatid na si Bing na sumama sa akin para matulungan akong patakbuhin ang restaurant at alagaan ang anak ko. 2 taon lang ang agwat namin ni Bing. At palagi siyang nakangiti. Simple lang ang kanyang ganda. May maikling brown na buhok na gupit at ang kanyang mga matang kulay brown ay parang laging may tugtog na siya lang ang nakakarinig. Ang restaurant namin ay tinatawag na Talks of the Town. Nirerentahan namin ng asawa ko ito at ilang buwan ko na rin pinapatakbo. Nag-aaral ang asawa ko sa abroad at hindi pa siya babalik ng Pilipinas ng ilang buwan. Kaya kinakailangan ko ng tulong at pumayag naman si Bing at natulungan ako. Ang Talks of the Town ay isang malaking resto na maraming bakanting kwarto. Madalas ako may kamag-anak o mga kaibigan na tumutuloy sa lugar ko. Nagbabayad din sila at nakakatulong. Isang gabi, sobrang mainit at ang resto namin ang perfect place para magpalamig. San Miguel at Red Horse ang paboritong orderin, tapos pork sisig ang paboritong pulutan para sa aming mga singers. Nang gabing yon, puno kami. Yung kapatid kong babae at ako ay busy sa pag-serve at nagsasalitan kami tingnan yung anak kong babae. Ang malakas na kantahan ng mga customer ang maririnig buong gabi. Ang ilan magaganda ang boses, yung iba masakit sa tenga. Sa wakas, natapos din ang gabi ng 1 a.m. at pagkatapos ko maglinis at magbilang ng pera, oras na para matulog. Nakatulog agad si Bing, nakayakap sa anak ko, pari-parihong humihilik. Nakakatuwang panoorin silang matutulog. Gusto ko na silang samahan. Dahan-dahan akong tumabi sa kanila para hindi sila madisturbo. Tumabi ako sa aking bundle of joy. Ang mga matataba niyang pisngi ay may amoy ng gatas na ininom niya sa kanyang bote at inaamoy ko ang mabangong amoy ng kanyang hinihinga pag humihinga siya. Ang maikli niyang brown na buhok at nakatali ng may maliit na pulang ribbon na bumahawi sa mukha niya pag siya'y nakatulog. Niyakap ko ang anak ko, ang lambot niya sa aking mga bisig at sinubukan ko na ring matulog. Ang bilugan niyang mukha ay parang siopaw, gusto kong papakin. Sa gitna ng pagiging gising at tulog, parang may nagsasabi sa loob ko na dapat akong gumising. Merong something na malapit at kailangan kong maging handa para doon. Tahimik ang gabi, wala ang mga tunog ng insect at ang mga kadalasang tunog. Wala kahit mga tunog ng tricycle at truck, wala. Habang umuunat ako at tumatagilid, naghanap ng kahit anong tunog. May naririnig ako, parang may kumukalusko sa ibabaw ko. Mahina lang yon at iniisip ko kung baka imagination ko lang. Parang bulong na gumagalaw sa malayo. Nahihirapan ako idilat ang mata ko. Parang may puwersa na nagpapabigat sa takulap ko. Parang makatulog talaga ako. Pero nag-focus ako sa isang bahagi. Sa ibabaw ko, mga ilang alikabok ang bumagsak sa aking parang mga balerina na sumasayaw sa madilim. Hindi ako huminga dahil ayaw ko mag-ingay. Gusto ko makasiguro na hindi kulang to imagination. Yung mga dahon ng niyog sa bubong ay nagsisimula ng gumalaw. Dahan-dahan pero bumabaluktot na. Pusa kaya yon? Tanong ko. Ang bubong ay mga 10 meters ang taas. Paano makakaakyat ang hayop doon kung hindi iyon ibon? Nagsimula nang umandar yung tunog at yung dahon ng niyog ay lumulubog na parabang may lumalakad sa bubong. Pakikiramdam ko sa sabog ang dibdib ko. Sobrang sakit. Yung takot na nagmula sa dibdib ko ay parang binabalutan ako. Sobrang takot ko gumalaw. Tapos biglang huminto yung nasa bubong ko. Para bang nakita niya na kung anong hinahanap niya.
huminto mismo sa taas ko. Biglang malakas na ang naggagalawan. Ang mga dako ng niyog sa bubong, gusto niyang pumasok, na buklat ito. At isang mahaba at manipis na bagay ang pumasok papunta sa akin. Mas maitim ito kaysa madilim ng paligid. Kinakain ang liwanag para mas maging maitim. Parang ahas, pababa ito ng pababa. Paikot-ikot papunta sa akin, parang may hinahanap pa papunta ito sa akin. Hindi sa anak ko. Hinarang ko ng kamay ko ang anak ko, hinahanap ko ang kapatid ko at nakuha siya nito sa balikat. Nararamdaman ko ang daliri ko na talagang ginigising siya sa balikat. Humikab siya at kumising. Inilagay ko ang daliri ko sa dibdib ko, sinyasan siyang tumahimik at itinuro iyong maitim na bagay na bumababa sa bubong. Sininyasan ko siya na kunin ang anak ko. Nang makita kong ligtas na siya sa bisig niya, sinabi ko sa kanya na siguraduhin hindi siya nakahawak ng bagay na iyon. Tumayo ako sa kama at papunta sa bakanteng kwarto. Hinahanap ko yung niregalo sa akin ng asawa ko, buntot ng pagi. Alam niyang takot ako sa aswang, kaya binilhan niya ako ng buntot ng pagi para ligtas kami. Nilapat ko ang mga paa ko sa malamig na simento habang lumalakad ng maingat. Ramdam ko ang biyak-biyak ng sahig sa aking mga paa. Papunta ako sa bakanteng kwarto. Tinungo ko kung saan ko yun nilagay at hinamasmasan nang makita ko ito. Ang magaspang na balat nito ay naging masarap hawakan para sa akin. May nakakakilabot na hiyaw ang nahagip ko. Ang nilalang, isang malaking bagay ang lumipad ng mabilis. Hindi ko masyado nakita. Wala na lang siya sa mga giwang sa bubong. Ibinagsak ko ang mga paa ko sa sahig at tumakbo sa likod ng bahay. Binuksan ko ang hawakan nang ito'y bumukas. May malakas na kulabog na nanggagaling sa labas. Hinila ko ng buong lakas ang pinto at bigla itong bumukas. Tumingin ako sa likuran ng restaurant at nakita ko siya, isang matandang babae ang nakatayo. Hindi hihigit sa isang talampakan mula sa akin ang kanyang mga pulang mata at puno ng galit at gutom. Galit ang aswang. Ang kanyang puting buhok ay hinahaluan ng putik at dumikit sa kanyang mga parang malalaking buhok. Ang kanyang katawan ay tila baluktot. Ang kanyang mga braso at binte ay hindi pangkaraniwang haba, halos parang kalansay na may manipis na balat. Umatras siya para siyang mababangis na hayop. May tanong na parang mabangis na ungol na nanggagaling sa lalamunan niya. Pababa na itong nakaupo. Ang mga mata nakatuon sa akin para akong ang bibiktimahin. Maitim at makapal na buhok ang nagsimulang tumubo sa bawat parte ng kanyang hubad na balat. Siguro'y nasisiraan ako ng bait dahil nagbabago ang nilalang na ito sa harapan ko mismo. Malakas na tunog ng pagputok, pagkabasag ng mapupuno sa hangin at ramdam ko ang kirot sa aking katawan habang pinapanood siyang nagbago. Sa ilang sandali, napalitan ang matandang babae ng isang malaking aso. Isang sigbin, mas maitim pa sa obsidian. Ang balahibo nito ay maliwanag na pula. Ang mga mata umaapaw ang mga ito sa gutom para sa laman. Mula sa likuran ko, narinig ko ang mga sigaw habang dumarating ang iba kong mga kamag-anak upang tignan kung ano ang kaguluhan. Tumaas ang mga tenga ng aswang at lumingon ito sa ingay. Mabilis nitong sinuri ang paligid, naghahanap ng daan para makatakas. Nag-ipon ng lakas ng malaking binte nito at humalagpos ang mga kalamanan nito habang tumatalon ito patungo sa pader na nakapaligid sa aming tahanan. Walang kahirap-hirap, tumalon ito ng may 7 talampakan sa ere. Kumapit ang mga binti nito sa tuktok ng pader na parang isang higanting pusa.
maliksing umakyat sa gilid ng mga hollow blocks bago ito naglaho sa dilim, puno ng gutom sa laman. Kinabukasan, hinahanap namin lahat sa restaurant ang mga palatandaan ng aswang. Wala kaming nakita ni mga bakas. Parang hindi ito dumaan doon. Kinagabihan, isa sa mga regular customer namin ang pumasok sa restaurant at tinanong kami kung narinig na namin ang mga masamang balita. Isang bata ang pumanaw ng gabing yun. Malusog ang bata at hindi nagkasakit. Pinapaniwalaan ng pamilya na isang aswang ang kumuha sa bata. Biglang may malamig na kilabot na dumaloy sa akin. Kinalabutan ako na parang wala pang ibang bagay sa mundong ito ang nakapagpaganyan sa akin. Hindi na ako nagtanong pa. Tumingin ako sa aking kapatid na babae. Maputla siya at kitang-kita ko ang parehong takot sa kanyang mukha tulad ng kagabi. Habang dumarating ang gabi at umaalis na ang huling customer para sa araw, humiga ako sa kama habang nakikinig sa gabi. Malakas ang tunog ng mga nilalang sa paligid ng aming bahay, ngunit wala akong maririnig sa kisame. Ipinakita nito na kami ay maswerte at punteriya talaga ng aswang ang anak kong babae. Thank you for watching. I hope you enjoyed tonight's lullaby. If you like my content, please remember to like, comment, and subscribe. And remember, keep watching for what's in the dark.